Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na usapin na posibleng makaapekto sa presyo ng XRP sa mga susunod na linggo. Matapos po ang tariff pause na inannounce ni US President Donald Trump, tila may isang malaking bagay na binabantayan ngayon ng mga crypto investors. At ito po ang interest rate cuts mula sa Federal Reserve. Pero bakit po ito mahalaga? Paano nakakaapekto ang mga global decisions tulad po ng tariff at saka rate cuts sa presyo ng mga cryptocurrencies? At ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest kay XRP o sa iba pang mga cryptocurrencies? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa katanungan kung ano ang nangyari sa mga tariff at paano po ito nakaapekto sa market. Nito pong April 9, 2025 ay dito po in-announce ni President Donald Trump ang 90-day na suspension ng karamihan sa mga bagong ipinataw na tariff. Sa madaling salita, pansamantala pong binawasan sa 10% ang buwis sa mga products mula sa mahigit 75 na mga bansa basta't hindi po sila gumanti o mag-retaliate. Ngunit para sa China, ayan, kabaligtaran po ang nangyari. Tumaas palalo ang kanilang tariff. Umabot po ito ng hanggang 125%. Ayon po kay Pangulong Trump, ito ay dahil sa patuloy na retaliation ng China at ang kawalan umano nila ng pakikipagtulungan. Dahil dito, mabilis po ang naging reaksyon ng market. Ang S&P 500, isa pong sukatan ng stock market sa Amerika, ay tumaas ng 9.5%. At kay Bitcoin, tumalon naman siya ng higit $80,000. Meron po siyang 6% na naranasang pag-angat. At kay XRP, yan, lumagpas naman po siya sa presyong $2 at meron po siyang 13% na pagtaas sa presyo. Hindi lamang po dahil sa tariff news ang dahilan ng pagtaas ni XRP, kundi pati na rin ang paglabas ng bagong XXRP ETF sa New York Stock Exchange. Ayan, kaya malinaw na ang mga galaw ng gobyerno sa global trading ay may domino effect sa crypto market. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang interest rate cuts sa presyo ng mga cryptocurrencies tulad ni XRP. Ayan. Ngayon naman, ang sentro po ng atensyon ng mga XRP investors ay ang posibilidad ng pagputol o pagbaba ng interest rates ng US Federal Reserve. Pero bakit nga ba mahalaga ito? Kapag ang Fed ay nagbawas po kasi ng interest rates, mas nagiging madali ang access sa pera o kapital. Sa simpleng salita, mas maluwag po ang daloy ng pera. At kapag nangyari ito, maraming investors ang lumilipat sa tinatawag na high risk, high reward assets tulad ng mga cryptocurrencies. Isa pang analyst mula po sa XRP community na kilala bilang All Things XRP ang nagsabi na bawat beses na nagre-relax ang Fed sa kanilang monetary policy, mas nagiging attractive ang crypto market. Ayan. Ngayon ay may mga nakaraang halimbawa ba na epekto ng rate cuts sa crypto market? Oo, meron. Balikan po natin ang taong 2019. Ayan. Noong taong 2019 na ito ay 3 beses na pong nagkaroon ng interest rate cuts ang Fed. At sa panahong ito ay mula po sa $3,700, ayan, na presyo ni Bitcoin ay umakyat po siya ng hanggang $7,000 na presyo. Ayan. At noong taong 2020 naman
halos zero po ang interest rates. At ano ang nangyari? Si Bitcoin ay sumabog pataas mula po sa presyong $7,000 ay naging $28,000 ito. At syempre, kung umaangat si Bitcoin, madalas ay sumusunod na rin ang mga altcoins tulad ni XRP. At kung minsan ay mas mataas pa ang pag-angat ng mga ito. Kaya ang logic dito ay kung mas maraming liquidity o daloy po ng pera, mas nagiging mas appealing po ang crypto kumpara sa traditional investments tulad po ng treasury bonds o saving accounts na mababa lamang ang kita. Ngayon ay lagi ba itong positibo o may mga pagkakataong hindi gumagana ang rate, ang rate cut para sa crypto? Ayan. Hindi po palaging positibo ang epekto. Halimbawa, noong September 2024, nagbaba po ang Fed ng 50 basis points or BPS. Itong si Bitcoin ay umakyat po ng 4%. Kaya maganda, di po ba? Pero noong December 2024, nagbaba po ulit sila. At sa ngayon ay 25 BPS lang. Imbis na tumaas, bumaba po itong si Bitcoin ng 4%. Ibig sabihin ay hindi lang basta interest rate cut ang importante, kundi kung bakit ginagawa ito. Ayan, ano ang dahilan kung bakit ginagawa ito? Kapag ang market ay nararamdaman na ang dahilan ng rate cut ay dahil sa economic strength, tumataas ang confidence ng mga investors. Yan. Pero kapag ang dahilan ay dahil po sa takot sa recession, dito nagiging maingat ang mga tao. Sabi nga ni All Things XRP, it's not just the cut, but the story behind it. Kaya yan. Ngayon ay ano naman po ang inaasahan ng mga crypto analyst kay XRP kung magpatuloy ang mga rate cuts? Ngayon ay marami po sa financial world ang nagtutulak sa Federal Reserve na magpatuloy sa rate cuts ngayong taong 2025. Maging si Pangulong Donald Trump mismo ay nangunguna sa panawagang ito. Sa crypto community, bullish po ang pananaw. Ibig sabihin ay inaasahan po nilang tataas palalo ang presyo ni Bitcoin, XRP at maging iba pang mga cryptocurrencies. Pero may mga nagdududa pa rin kung susunod ba talaga ang Fed. Kung magpatuloy po ang positive sentiment at saka liquidity, may posibilidad na magkaroon tayo ng panibagong crypto rally. Pero kung hindi po favorable ang macroeconomic conditions, baka maging mahina ang epekto ng kahit anong rate cut. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, lalong-lalo na para sa atin na interesado rito kay XRP. Ayan. Kaya para sa atin bilang mga XRP holders o sa mga nagpaplanong pumasok po dyan sa crypto market, malaking bagay po ito. Kapag tumaas po ang presyo ng XRP dahil sa mga international developments tulad ng tariff suspension o interest rate cuts, may potential tayong makakuha ng solid returns. Pero syempre, kailangan nating tandaan na ang crypto market ay volatile. Ibig sabihin ay mabilis po ang galaw, pataas at saka pababa. Kaya habang exciting po ang balita, dapat ay maging maingat pa rin po tayo at ibase natin ang ating desisyon hindi lamang po sa hype kundi sa tamang analysis. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang ganitong mga balita ay nagpapakita lang ng interconnectedness ng mundo ng finance, mapa traditional man yan o crypto. Ang isang policy change sa US ay may direktang epekto sa market natin kahit pa nandito tayo sa Pinas. Kaya napakahalaga po ng pagiging updated, informed at saka strategic. Hindi po sapat ang basta bumili lamang ng crypto kung saan ay dapat
alam natin kung ano po ang mga factors na pwedeng magpataas o magpababa sa presyo nito. At kung tuloy-tuloy ang magandang balita gaya po ng rate cuts at saka ETF launches, posibleng makakita tayo ng mas matatag na pag-angat para kay XRP. Pero tulad po ng lagi kong paalala, invest wisely at huwag pong kalimutang mag-research palagi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.